Magandang araw po sa bawat isa. Ang ating mga susunod na serye ng video ay mga mensahe mula sa pitong iglesia ng Pahayag Kabanata 2 at 3. Ang mga bagay na ito ay napakahalaga para kahit papano ay makakatulong sa kaunawaan ng mga mananampalataya tungkol sa kalalagayan ng mga iglesia sa harapan ng Diyos. At ako'y naniniwala na kung paniniwalaan lang natin ay maaari rin itong makatulong para sa pagkakaisa ng kaunawaan at kaalaman at katatayuan ng mga mananampalataya sa mata ng Diyos. Hindi ko po hahabaan ang aking introduction sa ngayon sapagkat magkakaroon ako ng pangwalong video para sa summary ng lahat ng ito. Yun ay upang makuha natin ng ganap ang mensahe na makukuha natin o pagdadaanan natin sa unang pitong video. Naniniwala ako na kung paano pinapakitunguhan ng Diyos ang mga iglesia sa kapanahunang yon, sa halos pagtatapos ng mga apostol, ay ganyan din niya pinakikitunguhan ang kanyang mga iglesia sa ating kapanahunan. Kung ano ang ayaw niya sa kanila, yan din ang ayaw niya sa atin. Kung ano ang kanyang nagugustuhan sa kanila, yan din ang nagugustuhan niya sa atin. Kung ano ang kanyang pinapagawa sa kanila, yan din ang pinapagawa sa atin. At kung ano ang ikinagagalit niya, ay malamang yan din ang ikinagagalit sa atin. Yun ay kung pareho ang ating ginagawa sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang mga ipinag-uugali, katulad ng aking nabanggit kanina. Pansinin natin ang isang katotohanan na sa bawat iglesia ay sinasabi niya, "He who has an ears to hear, let him hear what the Spirit says to the churches." Nangangahulugan ito na mensahe ito sa bawat mananampalataya, sa bawat panahon at lugar, at hindi lamang sa mga iglesyang yon sa kanilang kapanahunan. Sila ay mga iglesia ng Diyos na katulad ng ating inaangkin. Kaya makakakuha tayo ng aral sa kanila. Sa aking presentation sa bawat iglesia ay ibibigay ko ito sa pamamagitan ng 8 A. 8 A's. Ano itong mga ito? Ang una ay yung address. Ito ay para sa iglesia sa isang lugar. Pangalawa ay yung attribute. Ito yung mga pangalan o titulo ng Panginoong Kristo na naniniwala ako na may kaugnayan sa kalalagayan ng iglesyang yon. Ang pangatlong A ay yung approval. Ano yung kanyang nagugustuhan sa kanila, yung sinasaluduhan sa kanila o kaya ay binibigyan ng Panginoon ng thumbs up sa kanila. That is approval. Ang pang-apat ay yung akusasyon ng Panginoon sa kanila. Ano yung kanilang kasalanan? Ano yung kanilang masamang ginagawa? At yan ay bibigyan natin ng pamagat na akusasyon. Ang panglima ay advice. Ano ang nais ng Panginoon na gawin ng mga iglesyang ito para sa ganoon sila ay maisaayos. Ang pang-anim ay authority. Ano yung inuutos sa kanila para sa kanilang ikaayos o ikabubuti. That is what God demanded from them. Ang pampito ay yung assurance. Ano ang pangako ng Panginoon na ibinibigay sa kanila, yan ay kapag sila ay nag-comply sa hinihingi ng Panginoon. Yan ang kanilang dapat i-expect. At ang pangwalo ay amplified. Ito yung panawagan ng Diyos sa bawat mananampalataya at diyan ay kasama tayo. So sa pagkakataong ito ay agad tayong pupunta dito sa unang iglesia. At sana po ay alam na ninyo kung paano magkasunod-sunod ang mga iglesyang ito. So ano po ang unang iglesia na inaabot ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga mensahero? Tama po, yan ay ang iglesia ng Ephesus. Bago natin basahin ang sulat ng Panginoon sa kanila o mensahe ng Panginoon sa kanila, ay nais ko muna kayong bigyan ng background kung paano na itatag ang iglesia ng Ephesus, sapagkat yan ay may malaking kaugnayan sa kanilang katatayuan sa panahong ito na sila'y binibigyan ng Panginoon ng mensahe na kung ano ang ipinapagawa sa kanila. Sa Gawa 18:18
ay makikita natin diyan na si Pablo at ang mag-asawang si Priscilla at si Aquila ay magkakasama pa doon sa Corinto. Kalaunan sa kanilang paglalakbay ay iniwan ni Pablo ang mag-asawa at itong mag-asawang ito ang kalaunan ay nakatagpo ang lalaking nagngangalang Apolos na pinapaniwalaan ko na siyang naging dahilan upang mapasimulan ang iglesia doon sa Ephesus. Ganito ang mababasa natin sa chapter 18 verse 24 to 26. Meanwhile, a Jew named Apollos, native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. 25. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. John the Baptist po yan. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Sa mga talatang ito ay makikita natin ni si Apollos sa kanyang nag-aapoy na pananampalataya sa Panginoon ang siyang nakapagbahagi doon sa Ephesus. Kalaunan ay nakatagpo ito ng mag-asawang ito, si Priscilla at Aquila, at meron silang napansin doon sa itinuturo ni Apollos na kailangan siyang imbitahan bilang kapwa mananampalataya sa kanilang tahanan upang ipaliwanag ang bagay na ito. Kalaunan, sa pagpapasimula ng chapter 19 verse 1 to 7, ay mababasa natin diyan na si Pablo ay nagawi sa lugar na yan at narinig niya na may mga mananampalataya na doon sa lugar na yon. Basahin po natin ang pangyayari kung paano nagkaroon ng mga lalaki na pinag-umpisahan ng iglesyang ito. Ganito ang sabi ng 19 verse 1 to 7. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. He asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So Paul asked, "Then what baptism did you receive?" "John's baptism," they replied. Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. They were about 12 men in all. Kanina ay nasabi ko na malamang si Apollos ang nakapagpahayag ng ebanghelyo sa mga lalaking ito na kung saan sila ay nagpabautismo, pero ang bautismo nila ay yung bautismo ng tinatawag kong transition kay John the Baptist. At dahil yun ang kanilang bautismo, ay hindi sila tumanggap ng banal na espiritu na yan malamang ang ipinaliwanag ng mag-asawa kay Apollos ang tungkol sa banal na espiritu. Subalit nagkaroon na ng mga mananampalataya sa Ephesus at nang marinig ito ni Apostol Pablo ay pinuntahan niya itong mga ito. Hindi mapakali si Apostol Pablo na may mga mananampalataya na hindi tumanggap ng banal na espiritu. Yan ang dahilan kaya tinanong sila, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" At dahil sa kanilang katapatan na hindi sila nagkunwari ay sinabi nila, "No, we haven't even heard that there is the Holy Spirit." Pagkatapos niyan ay binautismuhan niya ulit itong mga mananampalatayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at doon sila tumanggap ng banal na espiritu. Nakakatuwa marahil na makita na may mga ganitong bilang ng mga lalaki na sumampalataya sa Panginoon. At yan ang dahilan na kalaunan si Apostol Pablo ay makikita natin sa chapter 20 na nanatili siya doon sa Ephesus sa loob ng 3 taon.
Dahil nakita ni Apostol Pablo na kailangan ng mga taong ito ang pagdidisipulo, kailangan silang maturuan, at dahil naman ito ay mga nagtataglay ng Espiritu, ay siguradong meron silang pagkauhaw sa katotohanan, pagkauhaw sa salita ng Diyos. Kaya walang kahirap-hirap si Pablo na himukin sila na ito ay maging iglesia at maging lugar na kung saan sila ay sanayin, hubugin bilang mga tunay na mananampalataya at kalaunan pagkatapos ng 3 taon na pananatili sa kanila, ay maaari niya nang iwanan ang mga mananampalataya roon. Yan ay pagkatapos magtalaga ng mga ilang leader. Diyan nagpasimula ang iglesia ng Ephesus. Kalaunan, pagkatapos ng mga ilang panahon, ay sinulatan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya doon, at kung papansinin ninyo, yan ang aklat ng Ephesus. Wala pong rebuke diyan, nandiyan ang mga ilang pagtuturo, at karamihan ay encouragement sa kanila bilang mananampalataya. At yan ang paniniwala ko, na kapag ka ang mga mananampalataya ay nabubuhay sang-ayon sa salita ng Diyos, hindi nila kailangan ng mabibigat na mga salita, kundi mga pagtuturo, mga instruction kung paano sila tumatag at bigyan ng mga assurance sa kanilang kalalagayan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang, pagdating din sa mga ilang panahon, ay kailangan niyang italaga doon si Timoteo, ang kanyang naturuan sa ibang lugar upang siya ang mga siwa doon. At kung titignan ninyo, ang unang Timoteo, ito ay isinulat ni Pablo doon kay Timoteo na siyang nagpapastor sa iglesia ng Ephesus. Sa pamamagitan ng mga sulat na yan, we can determine that Paul was instructing Timothy about some problems that have arisen from that place. Unang-una, ay hindi kailangan dyan si Timoteo kung maayos ang leadership. Kaya kung titignan ninyo ang 1 Timothy chapter 4, ay binibigyan ng pamantayan ni Pablo si Timoteo ng mga itatalaga niyang mga elders and deacons. At ano ang ibig sabihin niyan? Na malamang yung sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 20 ng Aklat ng Gawa, nung iwanan niya ang mga mananampalatayang ito, ay sinabi niya na magkakaroon ng problema na kinikinita ni Apostol Pablo na mula sa mga leader na yon na nandoon ay magkakaroon ng ibang direksyon sa kanilang buhay, na ang kanilang gagawin ay para sa kanilang mga pansarili. Yan ang dahilan kaya italaga niya muli si Timoteo doon, at sinasabihan din siya sa mga lumalaganap na mga maling katuruan at maling pamumuhay ng mga tao na tumatanggap ng mga maling katuruan na ito. Samantala, ang ikalawang Timoteo ay personal na sulat ni Pablo kay Timoteo, pero nandiyan pa rin ang pagbibigay ng babala na italagang kanyang sarili bilang mabuting manggagawa ng Diyos. Yan ang kwento o history ng Ephesus bago ang sulat na ito ng Panginoon sa kanila, ang nasa aklat ng Pahayag 2:1-7. So babasahin po natin ito at titignan po natin kung ano ang mga mensahe na ibinibigay sa kanila ng Panginoon. At katulad ng sabi ko, kung paano sila pinakikitunguhan ng Panginoon, naniniwala ako kung ganyan din ang ating mga problema at pamumuhay, tayo ay bibigyan din ng Panginoon ng babala at komendasyon ng katulad ng ginagawa niya sa iglesia ng Ephesus. Kaya napakahalaga na malaman natin ang katotohanan ito. Gumanda ba ang iglesia ng Ephesus pagkatapos ng ilang panahon? Ano ang nakikita ng Panginoon sa kanila sa pagkakataong ito na nilalaman ng kanyang mensahe para sa kanila? Ganito po ang ating mababasa. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people.
that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them to be false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Whoever has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree which is in the paradise of God. So sa pagkakataong ito ay titignan natin ng isa-isa yung 8 A na ibinigay ko sa inyo kanina. Ano ang mensahe ng Panginoon para sa ating iglesia o kaya sa ating personal na buhay? Sa ating unang letter A, address. It was addressed to the Church of Ephesus through an angel. By the way, yung angel dito mga kapatid ay hindi ko alam kung yan ay talagang anghel o kaya dahil ito ay mensahero, it can be the leader of the church o kaya ay tinatawag na elder. Sa totoo lang po, yan ang paliwanag ng mga ilan sa mga Bible scholars pero hindi ko pa ito nakikita ng malinaw kung ito nga ay anghel o kaya ay elder ng iglesyang ito. Kasama na rin sa verse 1 ang attribute ng Panginoon. Yung titulo ng Panginoon para sa iglesyang ito na pinapaniwalaan ko na may koneksyon sa kanilang kalalagayang espiritual. Sinabi niya, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Kung babalikan nyo ang chapter 1, ay makikita ninyo ang paliwanag tungkol dito na ang Panginoon ang may hawak ng 7 ilawan. Yan po ay ang mga iglesia at sinabi pa rito na siyang dumadaan sa gitna ng mga ilawang ginto na nangangahulugan na alam ng Panginoon ang kalalagayan ng iglesyang ito. At higit sa lahat ay yung concern niya at sigurado na kapag may concern ng Panginoon sa kanyang iglesia, lahat ng ito ay para sa kanyang ikabubuti. By the way mga kapatid, dito sa aklat ng pahayag ay ipinapalagay na may 30 o mahigit kumulang na 30 na bagong titulo ang Panginoong Jesucristo. At ang dalawang ito na ginamit niya rito sa iglesia ng Ephesus ay nagpapakita na pag-aari niya ang kanyang iglesia, alam niya ang tunay na kalalagayan nito, hindi nila maitatago ang tunay na kalalagayan nito at gayon din naman na magagawa niya ang anumang nais niya sa kanyang iglesia. Makikita natin bandang dulo na yung banta niya ay meron siyang gagawin kapag hindi nag-ayos ang iglesyang ito. Punta tayo sa verse 2. Ganito ang sabi rito. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Dito ay makikita natin yung tinatawag kong approval ng Panginoon sa kanila, yung thumbs up niya, yung sinasaluduhan niya sa kanila, yung ipinagmamapuri niya sa kanila. At yan ang una nating dapat makita. God acknowledge our good works. Kinikilala ng Diyos ang anumang mabuting bagay na ginagawa natin, yung mabubuting bagay na yun ay yung sang-ayon sa kanyang kalooban. Nais ko lang sabihin ang katotohanan ito na sa Lucas 7, 1-10 ay meron diyang isang centurion na gumagawa ng kabutihan para sa mga Hudyo. At yun ang dahilan kaya pinagaling ng Panginoon ang kanyang alipin. Si Cornelius sa chapter 10
ay kinilala rin ng Diyos ang kanyang mga mabubuting gawa. Ipinadala ang anghel na naging dahilan upang makatagpo niya si Pedro at nagkaroon ng kaligtasan sa kanyang sambahayan. At hindi ba yan ang sinasabi ng Hebrews chapter 6 verse 10? God is not unjust, that He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Nais kong ipakita sa inyo ang bagay na yan sapagkat yan ang katotohanan tungkol sa ating mga mabubuting gawa sa harapan ng Diyos. Kaya nga lamang ay hindi yan ang dahilan para tayo ay iligtas ng Panginoon. Sa Isaiah 64:6 ay sinasabi ng Panginoon doon na anumang mabubuting gawa natin na inaasahan natin para sa ating kaligtasan ay maaring katulad ng maruming basahan. So itong mga mabubuting ginagawa ng iglesyang ito ay talagang kinikilala naman talaga ng Panginoon. At dapat nating maunawaan na kapag ang isang iglesia ay wala ng ginagawa, nagagalit din naman ang Panginoon sa mga ito. Sinabi pa niya sa iglesyang ito, I know that you cannot tolerate wicked people. Now, tingnan niyo po ang iglesyang ito na sinasabi ng Panginoon na natutuwa siya sa iglesyang ito sapagkat kung merong hindi tama sa kanyang iglesia, galit ang mga mananampalataya rito. They cannot tolerate wicked people. Na nangangahulugan nito, malamang ay ina-apply nila yung nandoon sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 12 and 13 na itinatakwil nila yung mga gumagawa ng matinding kasalanan sa kanilang iglesia. At alam po ninyo, dapat ay maunawaan natin na kung tayo ay pabaya dahil sa mga ginagawa ng mga taong masama sa loob ng ating iglesia, ito ay nagbibigay ng mantya sa pangalan ng Panginoon. At alam natin na ito ang katotohanan sa ating kapanahunan na ang mga churches ng Panginoon ay hindi na sila kasing higpit ng Diyos o ng Panginoon sa pakikitungo sa mga gumagawa ng tinatawag na gross sin. Ganito po yan mga kapatid. Laging sinasabi ng iba, the church must be a hospital for the sinner. Alam niyo yung salitang yan, kung spiritual ang pinag-uusapan diyan, hindi yan po pwede. Sapagkat ang church ay nalinis sa dugo ng Panginoon. Nangangahulugan na may ginawa na ang Panginoon sa kanilang buhay. Pero kung yan ay aalagaan mo habang nabubuhay sa kasalanan, abay iba na yon. Iba yung physical na karamdaman na aalagaan natin at may malasakit tayo sa may mga karamdaman ganon kaysa doon sa mga nabubuhay sa kasalanan. Sinasabi ko po ito sapagkat meron po akong mga alam na kahit nangangalunya ang kanilang mga miyembro, ay tinatanggap po nila, tinatangkilik nila, sila ay binibigyan pa ng posisyon maging sa kanilang mga leadership. Sa Panginoon, natutuwa ang Panginoon sa iglesyang ito because they do not tolerate wicked people. Malala ko yung sinabi ni John doon sa 1 John chapter 2 verse 18 to 20. Many antichrists has gone out into the world. At ang sinabi niya, they went out from us. Ano ibig sabihin nun? Sa verse 19. 1 John 2:19. Ang ibig pong sabihin nun, sa matinding pangangaral ni John the Beloved sa iglesia, talagang tatalsik yung mga yan. Pero alam po ninyo, ang mga mensahe sa ating kapanahunan ay tila nakadisenyo sa mga makasalanang ayaw magbago sa kanilang kasalanan. Hindi na nga pinoproblema ng maraming tagapangaral ang kasalanan sa loob ng iglesia. Sila ay nagkokompromiso at minsan ang masama pa ay ang dahilan dahil itong mga nabubuhay sa kasalanan na ito na mga miyembro ng iglesia ay pinapalitan ng pera ang kanilang kalalagayan ng hindi pagsisisi. Nakukuha po ba ninyo ang ibig ko sabihin? Problema pong malaki ang bagay na ito sa ating kapanahunan sa ating mga iglesia. This church is a good church kung ito ang titingnan ng Panginoon sa kanila because they do not tolerate wicked people inside the church. Sabi pa sa isang bahagi, that you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false.
Tingnan po ninyo ang iglesyang ito. Dahil ito ay tinuruan ni Apostol Pablo, ni na Priscilla at Aquila, pagkatapos ay ipinasa kay Timoteo. So, talagang maraming alam itong mga ito. Alam nilang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. At kung merong mga dumarating na false apostles sa kanilang lugar, ay talagang sinusubok nila, totoo ka bang apostol? Alam nyo, maganda po ang iglesia kapag talagang ito ay mga nagsisipag-aral. Tandaan natin, isa sa mga babala ng Panginoon sa mga huling araw ay even the very elect will be deceived if that is possible. Posible ang pagkadaya ng mga mananampalataya sa mga huling araw na ito kapag sila ay hindi maibigin sa salita ng Diyos, hindi sila nag-aaral. At yan nga ang kalalagayan ng maraming mananampalataya. Tinanggap lang si Jesus, nandyan sa church, hindi talaga dumadaan sa discipleship at hindi nila alam kung sino ang mga bulaan. Nakakalungkot po yan. Ang mga huling araw pa naman ay panahon ng maraming bulaan. Babala ng Panginoon yan, salita ng Panginoon yan at siguradong mangyayari yan. At ang nakakalungkot pa sa ating kapanahunan, may dumating lang sa mga churches na merong taglay na Jesus. Agad nilang wine-welcome, mabait sila at hindi na nila sinusubok. Ang nakakalungkot diyan ay maging ang mga pastor ay inaakala nila na okay lang lahat, kahit sino ang mag-interpret sa Biblia, kahit paano nila interpret ang Biblia, kasi walang nakakaalam ng katotohanan. Nakakalungkot po ang ganyang kalalagayan ng mga leader ng iglesia na hindi masasabi kung sino ang totoo at sino ang bulaan. Hindi na ako magtataka kung ang mga member natin sa church ay napakadaling dayain kung ang leader mismo ay madaling dayain. Alam niyo, sa panahon ni na Apostol Pablo, meron ng mga bulaan, pero hindi po pinapayagan ni Apostol Pablo itong mga bulaan na ito. Tingnan niyo sa 2 Corinthians chapter 11. Ang daming mga bulaan diyan. Hanggang sa ating kapanahunan, ang dami pong mga bulaang apostol. Meron po akong mga kilala. Sabihin ko po sa inyo kung sino po sila. Yung gumagamit ng mga titulo na apostol, si Apostol Periol. At pagkatapos ay si Carillo. Kilala ba ninyo itong mga ito? Meron pa nga akong kilala, ang mahirap kaibigan ko pa, na nung siya ay dumami ang kanyang mga tinuturuan at nakapag-abroad, ay isang araw pinalitan niya na ang kanyang titulo ng apostol. Apostol na raw siya. Ang iglesyang ito ng Ephesus ay hindi mo basta-basta nadadaya. Maganda po ito, nire-recommend ng Panginoon ito na ang kanyang iglesia ay alam talaga nila kung sino ang totoo at sino ang mali. Sinabi pa ng Panginoon, isa sa mga commendation niya, "You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary." Naku po, kung titingnan natin ito, ay talagang mabigat ang iglesyang ito sapagkat mga porsigido sila hindi lamang sa aral kundi doon sa kanilang mga pamumuhay, sa hirap na kanilang dinaranas, hindi sila napapagod. At alam naman natin, naggalit ang Diyos sa mga nanlalamig, sa mga maligamgam. Oy, gumising kayo. Kayong mga nanlalamig at maligamgam, huwag niyong baguhin ang puso ng Panginoon. Dito sa mga iglesyang ito, sabi ko sa inyo, ay maisasalamin natin ang ating mga buhay. Kung silang mga iglesia ay tinatanggap ng Panginoon o hindi tinatanggap ng Panginoon, ganun din naman siya sa atin sa ating kapanahunan. Galit ang Diyos sa mga tumatalikod at nanlalamig, kaya maging maingat kayo. Pero ngayon, inaakala natin na basta nagpapatuloy lang tayo sa gawain, ay okay na para sa Panginoon. Hindi po. Kailangan meron tayong commendable things sa Panginoon, katulad ng perseverance, dahil alam natin na ang Kristyanismo ay hindi po yan madali. It's not a bed of roses na madali lang tayong makarating sa kaharian ng Diyos. So marahil kung tatanungin ko kayo, gusto nyo bang maging kabahagi ng ganitong iglesia? Malamang ay sasabihin ninyo, yes. Meron pa pong isang commendable sila bandang huli ng talata. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Pero
tignan po ninyo ang iglesyang ito dahil hindi lang puro commendable. Ito yung sinabi ng Panginoon na tinatawag kong accusation. Yan ang ating isang letter A. Accusation is the condemnable acts or attitude towards this church. Sinabi niya sa verse 4, "Yet I hold this against you. You have forsaken your first love." Mga kapatid, kung titingnan nyo yung mga ilang ibinahagi ko sa inyo na commendable sa kanila, yung may thumbs up sila sa Panginoon, kung titingnan nyo yun, mukhang wala kang makikita na hindi tama sa iglesyang ito. Pero ngayon, sa mata ng Panginoon, He who walks between the seven lampstand, He who knows what is happening in the church, abay meron siyang nakita. At ang nakitang ito ng Panginoon ay hindi niya maaring itago dahil kung mahal niya ang kanyang iglesia, gusto niyang i-expose ang mga hindi kaaya-aya dito. Ganito ang sabi ng Panginoon sa verse 4, ulitin ko po. "Yet I hold this against you. You have forsaken your first love." Mukhang iisa lang ito, pero alam naman natin mga kapatid, makinig kayo. Ang Panginoon ay perfectionist po yan. Sinabi ng Matthew 5:48, "Be perfect as your heavenly Father is perfect." Ephesians 5:27, babalikan ng Panginoon ang kanyang iglesia na walang bahid, walang mantsa, walang pulubot. At sinabi pa ng Hebrews that without holiness, no one can see the face of the Lord. So ano po ang punto ko rito? With all those commendables, mga kapatid, doon sa approval ng Panginoon sa kanila, God sees one thing, and that one thing will void them all. Pawawalang halaga ng Panginoon ang lahat ng bagay na yon dahil sa isang bagay na mabigat. "Yet I hold this against you." At alam natin kalaunan na binabantaan niya ang kaligtasan ng mga taong ito. So tingnan po natin maigi ito. Isang bagay lang pero sapat para walang kwenta lahat ng mga mabubuting kalalagayan o ginagawa ng iglesyang ito. "I hold this against you. You have forsaken your first love." Yan po ang isang bagay na nakaligtaan ng iglesyang ito. They have forsaken their first love. Ano ba yung first love nila? Of course, alam natin, ang Panginoong Jesucristo ang first love ng mga mananampalataya. But what does it mean to have forsaken the first love? Nangangahulugan ba ito na nakaligtaan na nila ang kanilang pag-aaral ng Biblia, nakaligtaan na nila ang pagbabasa ng Biblia, nakaligtaan nila ang paggawa ng mabuti? Hindi, ang daming ginagawang mabuti ng iglesyang ito. Nakaligtaan na ba nila ang kanilang prayer? Sa tingin ko, hindi po ganun ito. Ayun ang akala ko nung una. Akala ko ay nakalimot na sila sa mga bagay-bagay na yon. Pero makikita nyo, porsigido itong mga taong ito. Pero anong dahilan? Bakit sinabihan sila ng Panginoon, "Yet I hold this against you. You have forsaken your first love." Dito, isalamin natin ang ating mga buhay, mga kapatid, sa aking sasabihin. Mapapaayos tayo kapag umamin tayo. Alam natin, una sa lahat, ang mundong ito ay punong-puno ng pagiging relihiyoso. So ano po ang ibig sabihin niyan? Ang nakikita ko rito, kaya sinabihan ng Panginoon ang iglesyang ito ng ganito. Kahit sila'y gumagawa ng napakaraming mabubuting bagay, hindi mo aakalain na sila ay backslider in the heart dahil sa kanilang mga commendable acts. Pero sa Panginoon, hindi sila papasa. Yung banta niya sa huli ay makikita natin na kailangan nilang iayos kundi may mangyayari sa kanila. At ano ang ibig sabihin ng "you have forsaken your first love"? Ang ibig sabihin nito na nakikita ko, mga kapatid, they are doing things, the religious piety, na ang dahilan ay hindi talaga para sa Panginoon. Yan ang nakikita ko rito. When everything that we do in our religion is not about Christ. Christ is not the reason. Hindi siya talaga ang dahilan bakit natin ginagawa ito.
merong malaking kakulangan, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Una sa lahat, kapag ginawa natin ang isang bagay para sa Panginoon, talagang pag-iigihan natin kung dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Pero maaari tayong gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi talaga siya ang dahilan bakit natin ito ginagawa. Lagi kong sinasabi ang katotohanan ito na maraming Kristiyano ang gustong pumunta sa langit. Bakit? Hindi dahil si Kristo na tagapagligtas nila ay siyang sentro doon, kundi dahil doon ay wala ng hirap, wala ng dusa, wala ng kung ano-ano ang wala doon. At kung titingnan natin ang katotohanan, ay hindi talaga ang Panginoon ang sadya nila sa walang hanggan. Maalala ko tuloy ngayon yung isang kapatid na tinanong ako mula doon sa aklat ng Isayas, na kung saan na sinabi doon sa bagong lupa ay merong mga hindi aabot ng 100 taon. At alam niyo, ang ganda ng ibinigay sa akin ng Panginoon na kasagutan, sapagkat sa walang hanggan doon sa mga maliligtas, taglay pa rin natin ang ating sariling will, decision. Katulad ng mga anghel, katulad ng nangyari kay Satanas, they have the free will. At kahit ligtas na tayo doon, ay maaari tayong magdesisyon na magsawa sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, kung pupunta ka sa buhay na walang hanggan o sa kaharian ng Diyos sa walang hanggan at ang layunin mo ay mga bagay-bagay lamang, mga pansarili mo, ay maaari kang magkaroon ng pagkasawa. Pero kung ngayon pa lamang at nakikita mo yung nagbibigay ng buhay sa iyo, siya talagang mahal na mahal mo, siya talagang gusto mong makita, you wanna meet Jesus Christ and worship Him and serve Him in eternity because of His goodness, hindi ka magsasawa. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? Si Kristo pa ba ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mga bagay-bagay? Nakasentro pa ba ito sa Kanya? Kung hindi, sasabihin din ng Panginoon sa atin ang katotohanan ito. You have forsaken your first love. Si Kristo pa ba ang dahilan kaya ka nananalangin, nag-e-enjoy ka, hindi puro hingi? Si Kristo pa ba ang dahilan kaya ka sumasamba, hindi dahil nakikita ka ng mga tao, dahil may nakatingin sa iyo? Si Kristo pa ba ang dahilan ng mga kabutihang ginagawa mo? Yan ang ibig sabihin ng mga ito. So, tandaan natin na maaari tayong gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi na si Kristo ang dahilan, kundi mga pampersonal na dahilan natin. At alam ko, naniniwala ko, maraming ganyan. Nagpapatuloy sila sa pangunguna sa church dahil meron silang benepisyo, pakinabang na nakukuha sa mga tao at hindi na talaga out of love for Jesus Christ. Hindi kaya tayo i-rebuke ng Panginoon pag ganyan ang ating kalalagayan? So tingnan natin kung ano ang sinabi ng Panginoon dito. Meron siyang advice. Ito yung susunod na A natin, advice. Consider how far you have fallen. Tingnan mo ang iyong kalalagayan. Masarap pong mag-evaluate. Tingnan natin kung talagang tayo ay sa Panginoon pa. Nasaan na ang ating puso? Kanino na ito nakasentro o saan na ito nakasentro? Consider how far you have fallen. Meaning, nagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon sa kanyang mga minamahal. At ako'y naniniwala na kung makita mo lang ang sarili mo ngayon, ay dapat kang mag-evaluate sa iyong puso. And then sinabi niya, with authority, yan ang susunod na A natin. He commanded this church for the restoration. Repent and do the things you did at first. Makikita nyo yung iglesyang ito nung una, mahal na mahal nila ang Panginoon, ginagawa nila ang mga bagay-bagay alang-alang sa kanilang pag-ibig sa Panginoon, at sinasabi ng Panginoon sa kanila, balik ka lang doon. Repentance is the word for them. Diyan natin makikita na malayo na sila. Kailangan nilang umikot ng 90 degrees at manumbalik sa Panginoon. At diyan ay makikita nyo, later on dito sa aklat ng pahayag na ito, na every time na sinasabi yung repent, it is not a remorse. It is an action word. At
Kung ano ang nakikita ng Panginoon na problema mo, doon kanya pinagbabago. Doon ay pinapatalikod niya sa iyo ang hindi tama mong ginagawa. At yan ay out of love ng Panginoon sa kanyang iglesia. Those whom I love, I rebuke. He disciplined His children. That is because He loved them. Pero makikita natin dito na pinagsisisi ng Panginoon ang iglesyang ito. At kung sila ay magsisisi, sabi niya, ito ang kanilang restoration. Do the things you did at first. If you do not repent, meron pong kabaligtaran. Merong isang bagay na kailangan ay gawin nila. Dahil kung hindi, ito ang sinabi ng Panginoon. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Again, ay makikita natin una sa lahat na ina-apply ng Panginoon yung kanyang titulo na ibinigay sa umpisa. He who holds the 7 golden lampstand and walk in between the lampstand. Na nangangahulugan, alam niya at meron siyang kapangyarihan na gawin kung ano ang gusto niya. Ang banta niya, I will come and remove your lampstand from its place. Itong Ephesus pala mga kapatid ay situated sa modern Turkey. Turkey, sabihin nga natin, Turkey. Ang Turkey ngayon ay Muslim country. At alam natin, ang Turkey ang nagbabanta sa Israel sa pamamagitan ni Erdogan. Yan ang kanilang pinakamataas na pinuno. Pero ano ang punto ko sa sinasabi kong ito? Na nangangahulugan, there are no longer churches na lantarang gumagawa sa lugar na yan. Ano ang ibig sabihin yan? Sinabi ng isang commentator ng Christian na yun daw lugar na kinatitirikan sa Ephesus ay ang iglesia doon, yung building nila ay rubble na lang. Wala na. Wala ng church. At yan ang ibig sabihin nito. If you will not repent, I will come and remove your lampstand from its place. Aalisin ko ang iglesyang yan. Humahawak po ako ng mga churches. May mga hinawakan akong church na hindi ko nakikita na totoong mga mananampalataya ang karamihan. Meron din mga mananampalatayang totoo. Sinasabihan ko po sila, pag hindi kayo nagsipagbago, sasabihin ko sa inyo, gagawa ang Panginoon at mawawala ang church na ito. Bakit ko sinabi yun? Yun ay sapagkat nakikita ko ang puso ng Panginoon sa mga nagsasabing iglesia na hindi sila totoong nagmamahal sa Panginoon. Ito yung banta niya na nakita ko na maaari ring mangyari sa kanila. Mga kapatid, kung ang church ninyo ay nagpapatuloy hanggang ngayon pero wala na kayo sa kalooban ng Diyos, sa mga susunod na iglesia natin makikita kung ano ang tinatawag ng Panginoon sa mga grupo, mga may pagtitipon na hindi na ang Panginoon ang dahilan. Alam niyo kung anong tawag niya? Sinagoga ni Satanas. Pagiging relihiyoso na lang ang nandoon. So tandaan natin ang sinabi ng Panginoon sa iglesyang ito. Hindi niya sinabing acknowledge me. Hindi niya sinabing believe in my blood. Hindi niya sinabing you are already cleansed by the blood of the Lamb. Hindi po. Yan ang sinasabi ng maraming mga false grace o kaya ay erroneous grace sa ating kapanahunan na kahit nagpapatuloy sa hindi tama ang mga sinasabing mananampalataya, okay pa rin daw sa Panginoon. Hindi. Ang sa Panginoon ay He commanded them with authority to repent from their sin. And what is the threat? Yung banta, sinabi niya, if you do not repent, I will come and remove your lampstand from its place. Alam ba ninyo na yan ay hakbang ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong yan? Baka sakali kapag sila'y nagkawatak-watak ay may totoong maghanap sa Diyos, meron siyang pag-asa. Pero kung walang gagawin ng Panginoon sa iglesia na nabubuhay sa hindi tama, yan ay mapapariwara ng tuloy-tuloy. Sa verse 6 ay makikita natin yung next na A, approval. Another approval sa kanila, commendable dito sa iglesyang ito. But you have this in your favor. You hate
the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Pero silang puso na katulad sa Panginoon. Kaya lang, hindi sapat. Bakit? Kasi hindi ang dahilan nila ay ang pag-ibig nila sa Panginoon. Jesus is no longer the reason for everything. Yan ang nakikita ko na tinatawag na first love. If you do everything for Christ's sake, for Christ's name, it is because you love Him. Pero maaari kang gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi talaga si Kristo ang dahilan, and that is not love for God. It is love for yourself, at maging maingat kayo sa bagay na yan. Isang bagay pa mga kapatid, maalala ko na doon sa Efeso 1:4 sa 5 ay ginagamit yon ng marami na pinanghahawakan nila na hindi daw mawawala ang kaligtasan. Tandaan nyo ito. The same church, parehong iglesia na sinabihan ng Panginoon, I have chosen you before the foundation of the world. And sinabihan niya na predestined itong mga taong ito. Alam po ninyo, 4 na beses lang naman na binanggit yung predestined sa Romans chapter 8, 28, 29 at dito sa Ephesians 1, 4 and 5. Ang dami pang kalukuhang ginawa sa salitang yan. Ginamit nila yan para chosen ako ni God, I am predestined for heaven. Hindi po. Ang sinasabi ng Panginoon sa mga talatang yan, sino mang nag-aakala na sila ay pinili ng Diyos, they are predestined to become like Jesus Christ. Hindi predestined sa heaven, predestined to become like Jesus Christ. Pag hindi ka naging katulad ng Panginoon sa Kristo, yan ang nagpapakilala na hindi ka pinili ng Diyos. At hindi ito pagalingan sa claim-claim ng mga Kristiyano. Pero balikan natin ang katotohanan dito. Ngayon ang makikita natin na sa pamamagitan ng iglesyang ito, yung inaangkin ng marami na once saved, always saved. Hindi uubra. The same church na talagang grabe nung una, pinakita ko sa inyo, maging itong mga magagandang ginagawa nila, hindi mapagtatakpan ang isang bagay na ayaw ng Diyos sa iglesia. Nais ng Diyos na maging puro tayo, to become pure, and our hearts is centered on Him. Kaya niya ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya doon sa mga nagtuturo ng once saved, always saved, kung aaminin lang ninyo na itong iglesyang ito na ang ganda-ganda nung una, hindi sinabihan ng Panginoon, you are already saved. No, 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 no. Binabantaan pa rin sila ng Panginoon pag hindi sila nagsisi. Huwag niyong sabihin na magsisisi ang mga yan kasi pinili. Dito nga, malinaw na sinasabi niya, kung hindi niyo ito gagawin, ibig sabihin, may mga tendency o malaki ang tendency na may mga hindi gagawa ng mga yan. Alam niyo ang katotohanan yan. Huwag niyo nang dayain ang inyong mga sarili. Now, sabi niya rito sa verse 7, this is our amplified para sa atin. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Meron ka bang problemang ganito? Makinig ka. Sinasabi rin sa iyo ng Diyos ito. Ginagawa mo ba ang mga bagay na hindi na dahil sa Panginoon? Gumagawa ka ba ng mga bagay-bagay o ikaw ay malamig na sa Panginoon? Makinig ka. Manumbalik ka. Magsisi ka. And then sabi niya, to the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Ibig sabihin, yung mga pagtatagumpay sa kasalanan yan ay makakakain ng bunga ng puno ng buhay. At kung hindi siya magtatagumpay, saan naman siya? Siyempre, hindi siya makakakain. And imagine Adam and Eve na pinagbawalang kumain ng bunga ng puno ng buhay. That's the beginning of death para sa kanila. Mamamatay sila. And likewise dito, sigurado na kapag ka hindi makakakain ng bunga ng puno ng buhay, ay sa kapahamakan siya mapupunta. And then pupunta tayo sa last na A, assurance. Sinabi niya, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God.
Now, if they comply, the promise will be for them. The promise will be for the victorious believers in Ephesus and likewise of all the churches who have forsaken their first love. I will give the right to eat from the tree of life which is in the paradise of God. Mga kapatid, panahon na para maging tapat tayo. Huwag tayong manangan sa sinasabi ng kung sino-sino. Andito ang Biblia na ang linaw-linaw na may banta sa buhay ng mga nawawala sa kanilang tunay o unang pag-ibig, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At kailangan lang magsisi na nangangahulugan na tigilan ang ayaw ng Diyos at manumbalik doon sa tamang mga gawa. That is repentance. Mahal ka ng Diyos, kaya niya sinasabi ang bagay na ito sa atin ay sapagkat nais niya na makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Nais niya na tayo ay magmamana ng kanyang walang hanggang kaharian. Kaya lang, hindi niya yan gagawin kapag hindi ka totoong magsisi sa iyong nawawalang pag-ibig sa Kanya. Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay nasa mga pinili ng Diyos. Kapag sila ay nagpakumbaba, sinabi ng Biblia, He opposes the proud but give grace to the humble. Ibibigay niya ang biyaya para tulungan tayo na magawa ang nais ng Diyos. Mapagpalang araw sa ating lahat.